Teka lang. 3, 2, 1. Hello everybody! Dito na kami sa Zambales! Pilipinas! Okay. Alright. Okay, kalas-kalas na. Okay. Ayan, kaway muna kayo. Ayan, kaway muna kayo ang trip nyo. Okay. Ayan, okay. Tayo sa mga tanong nyo, balatan na agad natin. Ano yun, Sir Chay? Ano siya, follow-up question siya sa ano. Meron akong ano na part doon sa ano sa tanong ni Sir. Kaya lang. Anong say mo naman sa takot naman siya mag-expand? Eh nga yung sinasabi ko. Ibig sabihin nun, hindi pa panahon para mag-expand ka. Kasi it should come natural. It's as if parang paghinga. Yung iba kasi masyadong malaki yung risk eh. Pagka natatakot ka, ibig sabihin ang laki na i-risk mo nun. Yun na ibig sabihin nun. Pero tingnan mo, isipin mo ha. Meron kayo 1 milyon. Tapos yung expansion mo, 30 mil lang kailangan matatakot ka. O, tamo. Diba? Ano dahilan bakit ka natatakot? Kasi too risky. Yung sistema mo yun, nararamdaman niya hindi lapat yung gagawin mo. Kaya wag, ingat ka sa ganun. Kasi may mga iba, subugal sa kanyan, gumana. Pero hindi na nagsasalita yung majority, natangina yung iba sa kanila, wala ng pera, kinakain ng kahihiyan dahil tatad ng utak o nagpakamatay na. Wala nag-uusap ng ganyan sa social media eh. Wala nag-uusap ng ganyan sa social media. Yung iba, putang na, kailangan mag-take ng risk, kailangan lumabas sa comfort zone, kailangan mag-take, putang na, puro ka ganun. Puro ka ganun, kailangan lumabas sa comfort zone, kailangan mag-take ng risk. Eh, bakit mo pinapag-take ng risk yung tao? Yun hindi ko maintindihan, ba't pinag-take mo ng risk? Di ba? Bakit? Anong dahilan? Bakit pinag-take mo ng risk? O baka may binibenta ka, kaya gusto mo mag-risk sila sa'yo? Oh. Di ba? Yan ang napapansin ko eh. Ang karamihan ng mga nagsasabing kailangan mag-take ng risk, tignan mo, may binibenta na risky. Risky yung binibenta. Risky. Masyadong mahal o malaki ang porsyentong malugi ka. Kaya sinasabi nila mag-take ka ng risk. Parang parehas lang ang konsepto, pinatatalong ka sa tulay eh. Diba? Talong ka. Oh, hindi ka mamamatay. Di ba ganyan din sinabi ni Satanas nun? Kumain ka ika ng prutas. Sinabi ba ikaw mamamatay ka? Hindi. Mag-take ka ng risk. Magiging para kang Diyos na nakakaunawa ng mabuti at masama. Diba? Gaya sinasabi ni Satanas eh, mag-take ka ng risk. Kaya tignan mo, yung mga anak ni Satanas, yung mga nagsisipag sabi mag-take ka ng risk eh. Oo. Karamihan dyan, mga networking, nagbebenta ng kurso. Karamihan dyan, power, mga anak ni Satanas. Paulit-ulit sila, mag-take ka ng risk, mag-take ka ng risk, mag-take ka ng risk, mag-take ka ng risk. Tangina mag-take ng risk? Tinan mo, ako nagtataka eh. Kasi tinan mo, kung hindi risky ang sinasabi mo, bakit mo sasabihin mag-take ng risk? Eh normal naman ang mga tao, gagawin nila yung mga bagay na dapat nilang ginagawa. Ang tao normal naman nakakakain. Ang tao normal naman na may tirahan. Maliban na lang kung nakatira ka sa kalsada, malamang din nun, wala kang cellphone, pang take ng risk. Pero alam mo, may inuupahan ka, di ba? Wala naman ako nakikita problema rin sa buhay eh. Di ba? Gusto mong umalagwa, manood ka ngayon ng mga videos, pero mag-ingat ka sa panonood dyan sa mga influencer dahil karamihan dyan, papag-taking ka na risk. Tapos kaya ka pala pinapag-take na risk para pumunta sa bulsa nila yung pera mo. Putang ina. Walang nagsasalita ng ganyan social media. Kaya pala, pinapag-take ng risk ka para makuha nila yung pera mo. O tapos ngayon, tignan mo, pag tinake mo yung risk, tignan mo, sila paldo, ikaw mukhang gago. Ang ina. Power! Payaman. Ang ina. Oh. Okay, go. Questions? Take na risk. Take na risk pa more. Tingnan mo, yung mga gago sa social media na wag na daw mag-aral, dumiskarte na lang. Ulo pong, takin na pwede mo naman pagsabayin yung dalawa eh. Ba't kailangan tanggalin mo pa yung isa? Diba? Pwede mo naman pagsabayin yung dalawa eh. O kung ang gusto mo rin lang naman, mag-business-businessan ka, o di magpanggap kang negosyante mula dun sa panahong nakatapos ka ng pinag-aralan hanggang mamatay ka, puta ka. Tangina mo. Sige, dun na. Gusto mo mag-business-businessan? Sige, mula dun sa panahon na nakatapos ka ng pinag-aralan, hanggang magsisenta ka, putang ina mo, 100 taon, hanggang dumating sa punto mas matanda ka na kay Enrile hayop ka. Yan, gusto mo yan eh, di ba? Trip mo yan, kanya-kanya tayong trip sa buhay eh. Pero pinapaaral ka ng magulang mo, mag-aral ka. Huwag ka makinig sa mga putang inang influencer na sasabing, huwag ka na daw kumuha ng diploma at dumiskarte ka na lang. Hindi para sa lahat ng pag nanegosyo. Sino sa inyo nakatikim ng lugi? Yung totoo. Tamo? Ayan o, dami o. Tamo?
O ngayon, isasuggest nyo ba yan sa anak ninyo? Tangina. Di ba? Meron namang mas madaling paraan para umalago eh. Gusto mo na mas madaling paraan, hindi risky, mag-doktor ka. Laging mayaman ang doktor. Mag-abogado ka, laging mayaman na abogado. Magpiloto ka, laging mayaman na piloto. Pero para mag-business-businessan ka, tanginang yan, wala ka namang assurance dyan kung kapapaldo ka. Putang ina mo, yun yung Toys R Us na nasa Amerika na pinagkopyahan ng Toy Kingdom dito sa Pilipinas. Imagine mo yan ha. Puta, bumagsak pa sila. Putang ng tinding laking negosyo nun ha. Ang laking negosyo nun. Ang laking negosyo nun. Eh, isipin mo, kung yun nga ganun kalalaki, bumabagsak eh. Ano assurance mo ngayon na pag nag-business-businessan ka, habang bobo ka pa, habang ayaw mo mag-aral, kahit pinapaaral ka ng gobyerno at ng magulang mo, dahil lang nakinig ka kay putang ina kung sino mang influencer titinda ng putang inang gulay, tang ina mo. Oo. Power. Di ba? Power. Hindi lahat ng tao para dyan sa ganyan. Hindi lahat ng tao para sa ganyan. Nakinig ka ko doon kay successan. Oh, 'di ba? Naputang ina, wala palang negosyo kundi networking. Tapos magbenta ng course, yun lang negosyo. Networking at saka benta ng course. Yung networking hindi pa kanya. Tamo. Tangina, wala ka ngayon mali. Ikaw ngayon mukhang gago. Siya paldo. Nakakapagpatawid na ng resort. Ikaw mukhang tanga nasa isang gilid, lugi. Tamo, wala na, mababawi mo pa pera mo doon, pagkabigay mo ng pera mo doon. Tapos sasabihin na, kaya nga sinabi namin, mag-take ka ng risk eh. Wala kang may sinabi, papaldo ka. Tapos sinabi namin, take ka ng risk. Yun, palap, go. Huwag na kayo maglingunan, putang na, entertain kayo sa akin, natitigay sa mukha ko eh. Okay, yo. Kapag pipili ka po ng empleyado, magiging empleyado mo, ano mas pipiliin mo? Yung matalino or yung loyal? Yung talino kasi kayang ituro yan eh. Pero ang loyalty, madalas na pagkakataon, mahirap yan. Ang hirap ng loyalty, diretso. Mahirap. Kasi tinan mo, lahat ng tao may kanya-kanyang level ng loyalty. Lahat ng tao may kanya-kanyang direction ng loyalty. Hindi ko alam kung alam niyo yun, pero lahat ng tao may kanya-kanyang direction ng loyalty. Yung iba loyal sa sarili nila. Yung iba loyal sa pumapasok sa bulsa nila. Basta malaki pera binibigay mo, sa'yo yan. Tuta mo yan. Yung iba naman, loyal sa katabi nila. Mahilig sa chismis. Mas importante pa sa kanila yung chismis kaysa sa pasweldo mo. Yung iba naman, loyal sa asawa nila. Di baling di pumasok, basta Netflix lang, tapos magkasayo buong gabi. Iba-iba level ng loyalty ng mga tao. Hanap ka nung unloyalty, nasa boss. Nasa nagpapasweldo sa kanya, nasa employer niya. So yun ang hanapin mo. Mapapagsabay mo naman yan eh. Kung kayang matalino at saka may loyalty sa boss, yun maganda. Kung walang loyalty sa boss, ituro mo. Pag hindi kayang matutunan, di pasweldoy mo na lang, pero mahirap i-promote yun. Madalas na pagkakataon, pang empleyadong nasa ilalim lang talaga kapag hindi naiintindihan yung konsepto ng loyalty. Bakit? Kasi ang daming bagay na involvement ng loyalty. Biro mo, di ba, may mga bagay na hindi kasama doon sa trabaho niya, ipapagawa mo sa kanya. Dahil doon sa loyalty ng tao, masusubok mo ngayon kung dapat bang i-promote ng tao na to. Halimbawa, yung mga reports na hindi naman na talaga kasama sa trabaho niya. Di ba? Pag iaakit mo na ang tao na subject matter expert, pagagawin mo na reports yan. Kasama pa ba sa trabaho niya yun para magtatawag siya o kung ano man yung ginagawa niya ro sa ilalim? Hindi na. Pero papagawa mo sa kanya yun para makita mo ngayon kung ano loyalty ng tao. Para makita mo ngayon karapat dapat ba i-promote itong tao na to. Brother, paulit-ulit na kasi. Paulit-ulit na, brother. Sige na, please, paki-mute na lang. Paulit-ulit na. Paki-mute mo na muna. Hindi kita titigilan, maniwala ka sa akin. Paki-mute mo na muna. Hindi, ngayon na mismo, paki-mute mo na. Kasi nakakailang ulit na. O, sige, game. Game na. Go. May idadagdag. Sige, go. Di ba meron sa bilang isang negosyante, meron tayong kasabihan na ang pinaka magiging kalaban mo is yung empleyado mo. Hindi, madalas na pagkakataon kalaban mo sarili mo. Tama. Pinakamalaki. Pero oo, madalas mo ring magiging kalaban ng empleyado mo. Yun ang dahilan kung bakit hindi ka dapat kumuha ng mga empleyadong pumapalag. At hindi ka rin lalo dapat mag-promote ng mga taong pumapalag. At lalong hindi ka dapat mag-tolerate ng mga tao na pumapalag. Pero you damn make sure na tama ginagawa mo. Kasi kahit yung mga matitinong empleyado mo, pag siraulo kang employer, papalag sa'yo lahat yan, sabay-sabay. Kailangan lang, doon ka lang sa tama. Doon ka lang sa patas, you practice justice at all times.
ang goal natin, hindi na tayo magtatrabaho sa grounds. Lahat employees mo na lang. Pag dumating, halimbawa, yung chef mo, nagtayo na ng sarili niyang restaurant. Wala namang problema ron eh. Wala ko nakikita problema ron kasi masyadong malawak ang merkado. Oo, magkakaroon ng customer mo, na customer niya rin at the same time, at merong aalis sa'yo na customer, lilipat sa kanya. Pero palipasin mo lang ang panahon, hindi rin naman magtatagal. Mai-even out din agad ang merkado eh. Masyadong malawak ang mundo. Huwag kayong matakot sa mga gano'n na baka empleyado mo, kompetensyahin ka. Wala akong nakikita problema ron. Sa akin nga, diretso, okay lang sa akin, maligaya pa ako pag kinumpetensya ako ng empleyado ko. Ang ibig sabihin nun, natuto siya galing sa akin. Okay ako ron. Wala akong problema ron. Kaya kita mo, hindi naman na siguro bago sa inyo na mula nung nagsimula akong magsinigangan sa tabi ng kalsada, biglang dumami ng sisinigang sa tabi ng kalsada. Nakita niyo yun, di ba? Naging flavor of the month yung sinigang na baka sa tabi ng kalsada. Wala akong nakikita problema ron. Maligaya pa nga ako eh, kasi ang tingin ko ron, mga anak ng Project 1M yung mga yun. Kailangan mo lang talagang palitan yung perspective mo. From scarcity mindset to abundance mindset. Na kapag ang tao, kinokopya ka na, ang ibig sabihin nun, you have become big enough for them to copy you. Perspective lang yan eh. Perspective. Gets? Kasi yun sir, sa Sige ano dyan. ko, Siksik mo na. Ano yun? yung sa, actually, personal ko siya, na yung tanong ko kanina. Takot ako kasi yung sistema na binuo, pinagpuyatan ko, ganun. Kung ko siya na mag-expand, hindi ko siya, I think emotionally not ready ako na baka magaya ka agad siya. Parang ganun. They will not be big enough. Hindi sila magiging mas malaki sa'yo, ikaw gumawa ng sistema na yun, kabisado mo yun. Huwag kang alam mag-focus masyado sa sistema, mag-focus ka sa tao. At hindi ang ibig ko sabihin tao puro empleyado lang pinopokusan mo. Fokusan mo pati kliyente mo para tumadami yung kliyente mo, hindi na importante kung maganda ang sistema mo o pangit. Oh. Tira mo, katulad sa akin, maganda ba tong system ko? Hindi, pangit kayo. Ang normal na event, magpapatawag ka ng mga tao, papagbabayarin mo yung mga tao, tapos merong events facility, tapos merong malaking screen sa likod, tapos may microphone, tapos nagsasalita akong kasama ng iba pang mga mayayamang mga successful businessmen. Di ba yun ang standard? Yun ang nakikita nyo sa social media. Atin mo, naiba ako, umilalim ako. Maganda ba to? Pangit. O, pero ang pinaka-bottom line, gumagana. Yes. O, tapos ngayon, mas malapit ngayon ako sa tao. See? Mas malapit ngayon ako sa tao. Ngayon ang masasabi ko. Walang pili na. Wala talaga akong pili. Walang pili. Kasi yung sa kanila kasi hanap buhay yan eh. Naintindihan ko naman sila. Kung bakit parang, alam mo yun, minsan 3 buwan yung promotion, ganun. Tapos kailangan pa nilang punuin yung ganun karaming seating capacity. Tapos kailangan ng kumitang malaking pera. Kasi marami silang empleyadong pinapasweldo sa ganun eh. Yun nga yung dahilan kung bakit ang overhead cost ko sa sa Project 1M at saka sa Ang Mang Lalakbay, very minimal. There was a time in the past, extravagant ako dyan. Nakita nyo naman siguro yung production ng dati, di ba? Pero ngayon, very minimal. Bakit? Kasi charity lang to eh. Wala man akong kikitain dito eh. At kumita man ako ng kapiraso dito, hindi mo nga masasabing kita. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng kita? Tubo. May tinubo ba ako mula nagsimula ako rito sa social media? Yun naman eh. Walang ads yung mga postings ko, walang ads. Ang YouTube lang, meron mga 5,000 ka dyan isang buwan. Kulang pa pampasweldo ng empleyado, ng editor. Sariling bulsa yan. Sariling bulsa. Bakit kasi? Wala man ako mag-anak eh. Ano gagawin ko sa buhay ko? Solo lang ako eh. Silang nasa social media, naintindihan ko sila ba't gumagawa sila ng todo-todong pera. Kasi may anak sila eh. Wala naman akong ganun eh. Wala naman akong pagpapasahan ng utang ng lahat ng pinaghirapan ko sa buhay, di ba? Diba? Paano pag nagkaanak ka in the future? Madali naman para sa akin kumuha ng pera eh. Tsaka sa pag gusto ko na yung isadlak sa hirap yung anak ko. Baga later part na yan, kung may makukuha man siya sa akin, pamana. Pero hindi yan parang habang buhay pa ako, papamanahan ko na. Naku, utang. Sakit ang ulo mo dyan. Walang disiplina, arugante pa. Ano mo, pakita ko sa inyo ha. Sino sa inyo, yung totoo lang, may anak ka, sumasakit ulo mo sa anak mo. Naman kasi susunod pa. Maliliit pa yung mga anak niyo. So, sa mga ibang lugar na pinuntahan ko, puta, problema ang anak eh. Hindi sumusunod, cellphone na cellphone. Inutusan, wait lang. Okay, next.
Sige sir. Sa pag-hire ng empleyado sir, di ba meron tayong tinatawag ng mga generational gaps? Yung mga millennial versus baby boomer versus Gen Z. Ano yung marirecommend mo sir na yung part or age na talagang magandang i-hire? Wala siya sa ganun eh. Kasi sa tagal ng panahon ng pag-hire ko ng mga empleyado, sa Project 1M. Baka isipin na mayaman ako. Tagal ng panahon ng pag-hire ako, nasubukan ko na lahat eh. Mula 18 hanggang 60. Mula 18 hanggang 60. Kamusta sir? Kaparas lang. Mas masakit lang sa ulo yung mula 28 pababa. 25 pababa. Kaya para-paras naman eh. Ganon din naman tayo ng mga bata tayo. Masakit din tayo sa ulo ng mga empleyado ng bata tayo. Huwag kayo magkunyari, mga putang ina nyo. Oo, di ba? Pag bata ka, syempre, happy-go-lucky ka, importante lang sa'yo, sumweldo. Mahirapan ka ng konti, masaya ka ng konti, basta sumisweldo ka. Tapos, absent ka madalas. Basta hindi pa ubos yung pera. Tuloy-tuloy ang ligaya. Tapos pag naubos na pera, ayan, diligent workers na kagad. Na, napakabuting empleyado, hindi uma-absent, hindi na-relate. Saan pera eh? Wala siya sa ganun eh. Wala siya sa edad. Kasi meron naman akong, in fairness naman, meron akong 20 anyos na maayos naman na empleyado eh. Wala sa... Nasa mindset. Hindi mo nga makonsider na talino eh. Mindset, yung settings ng utak nila. Pag yung settings ng utak nila, pag dapat maging magaling na empleyado ako, yan magaling. Pag ang settings ng utak nila, maglaro, jumowa, nasa settings ng utak. Ngayon, may pag-asa. Pipihit ka. Hanggat nag-i-stay. So ngayon, ang pinakamadali, I will say, papag-stayin, tanggapin mo lahat, tapos kusa naman malalaglag yan pag hindi okay. Nasasala. Madalas na pagkakatao, sila na rin maglalaglag sa sarili nila. Yung sa akin sa Project 1M, kusa na lang sila lumalaglag. Kasi stay-in ko lahat eh. Para wala na ako sakit ng ulong, kailangan ko pa magtanggal ng empleyado. Ang kaisa-isa lang naman na hindi naka-stay-in sa akin doon, yung babae. Paano? Kasi 2 kanto na yung layo. Wala sa tindahan eh. 2 kanto lang eh. O hindi ngayon, yung babae ngayon, matino, kakatapos lang ng kolehiyo. Nag-aaral yun habang nagtatrabaho sa akin. Si ganda, katrabaho yun habang nag-aaral. Tapos, all else naka-stay in. Lahat ng mga lalaki stay in sa akin. Hindi ako kumukuha ng stay out na lalaki. Ayoko ng late, ayoko ng absent. Hindi ko matitiis yun. Ayoko ng late, ayoko ng absent. So ngayon, naka-stay in sa akin. Ngayon, pag nakita ko ngayon na wala na dun yung gamit, alam ko wala na yung tao. Hanap na kagad ng kapalit. Ganun lang. Generally, ganun yan. Tapos, syempre, ikaw na ngayon, habang nandun sila at nag-i-stay, at kung halimbawa naka-stay out ang mga tao mo, ikaw na ngayon ang bahala mag-training doon sa mga tao. Dapat pati mental conditioning, ikaw na rin nag-aayos. Ganun yun. Dapat pati mental conditioning, ikaw na rin nag-aayos. Hindi pa pwede yung tipong parang papagawa mo lang sa kanila, papagawa mo sa kanila, hoping na sana maging diligent worker sila at matitino at maaayos. Hindi, pati ugali ikaw talaga. Puta yan ang kahirapan kapag ka-employer ka. Pag employer ka, you have to parent all of your employees. Puta, isipin mo, kakabakahin mo dyan kung paano sila pinalaki ng magulang nila, kakabakahin mo dyan kung paano sila blah blah shit, kung paano sila pinalaki ng society in general. So lahat ng kabulukan talaga, makukuha mo talaga dyan. Lahat ng ugaling, putang ng palasak, makukuha mo dyan. Ikaw bilang employer, puta, pag ikaw pumalasak ka ugali mo, malulugi negosyo mo. So wala kang choice. So, kailangan mo na unahin yung sarili mo. Pag naiayos mo na ngayon yung sarili mo, lahat ng mga bagay na natutunan mo, habang inaayos mo ang sarili mo, yun ngayon na ituturo mo sa empleyado mo. Yun nga yung dahilan kung bakit hindi ko sinasadya sa mga kabataan na skip niyo yung proseso. Huwag niyo skip yung proseso. Huwag niyo skip yung proseso. Pagdaanan niyo yung buong proseso. Yung proseso na mag-aaral ka, tatapusin mo ang kolehiyo. Pagkatapos mo ng kolehiyo, mag-a-apply ka trabaho. Tapos ma-apply ng trabaho, promote ka. Tapos promote pa ulit, tapos promote pa ulit. Nakarami ka na ngayon ng promotion, dadami rin pati pera mo kasi tumalaki sweldo mo eh. Tapos ayusin mo ang finances mo, hindi pwedeng maluho ka kahit tumadami pa sweldo mo. O tapos ngayon, ang nangyayari na ngayon, nagpa-practice ka na magnegosyo sa bakuran ng ibang tao habang binabayaran ka pa nila habang hindi nagagasgas ang bulsa mo.
Pero pag in-skip mo yung proseso, niniwala ka sa mga putang ina sa internet, huwag na daw mag-aral, dumiskarte na lang, ano mangyayari ngayon? Mangyayari ngayon, wala kang choice, kailangan mong gumawa ng bultong pera, sana magaling kang mag-ipon, o sana magaling kang humingi sa nanay mo, o benta mo pepe mo, katulad ng ginagawa ng ibang diskarte. O, tapos ngayon, magbi-business-businessan ka, gamit yung sarili mong pera, gas-gas ngayon ang bulsa mo. Yun ngayon ang disadvantage kapag in-skip mo yung buong proseso. O tapos ito pa malupit. Pag nalugi ka, saan mo kukunin para round 2 mo? Wala kang resume to back you up eh. Wala kang resume eh. O wala, benta pepe ka na naman ulit. Balik benta pepe ka na naman. Tangina, bobo. Tangina mo eh, pinapaaral ka na magulang mo, ayaw mo mag-aaral. Gusto mo ibenta yung pepe mo para mag-business-businessan eh. Trip mo yan eh, diba? Oo, dun sa mga nakikinig dito, oo, baka hindi nyo lang alam, oo, merong ganong diskarte ngayon at nauuso na yung benta pepe na yan. Nauuso na yan, Gcash lang kapalit. Huwag mong galaw-galawin. Gumagalaw-galaw nyo. Ay, lumilindol na naman. Atras ka. Atras, yeah. Dalawa na kayo. Yung isa po, turgot-turgot yung cellphone niya. Sinabi ng isa silent kanina po eh. Eto, aganda kapag ganto-gantong klase ng conversation lang eh. Okay lang ngayon, mapagsabihan ka kasi maliit na grupo lang eh. Pero pag malaking grupo, tapos in-announce pa sa microphone, paki-turn off lang po ang mga cellphone. Kaya tuloy kayo. Sige, go. Okay, no. Next. Next, go. Sa tao, humiling mag Next Kasi question. hands-on na bang kaya kung walang tao, nag-work. Yun naman kasi talaga suggested eh. Pag wala kang ginagawa, kasi alam mo, mga negosyante, in general, halos wala ka naman talagang ginagawa eh. Doon ka na lang tumambay ka lang sa tindahan. Tambay ka na lang doon, wala ka namang ginagawa, mag-Netflix ka lang sa bahay mo, aircon ka lang. Tumambay ka sa tindahan. Tambay ka. Okay lang kami yung time mo para sa sarili mo, okay, understood na yun. Pero pagkatapos mo ng time mo para sa sarili mo, magkulurete ka, ganun. Mag-isip-isip ka muna, mag-mambo jump, ganun-ganun ka muna sa bahay nyo. Trap yan eh, diba? Gusto mo yan eh. O eh, pagkatapos nun, dumiretso ka sa tindahan, huwag ka na tumambay sa bahay. Wala namang gagawin sa bahay eh. Bantayan mo ang negosyo mo. Siguro doon ginagawa ng mga ayos trabaho nila. Plus, pagka nakikita nila yung boss nila, spearheading ng proseso, yung mga yan, eh, pambaragan. Kasi nakikita nila yung boss nila, bumabarat din eh. Utak naman, nahulog. Sir, sa ano, next question naman na siya. Sa ano nyo, sa own perspective nyo, ano sa inyo yung ano na success na yung ginagawa? Naku po. Tangin na success. Alam mo, umiiwas nga ako dyan sa salitang success na yan eh. Kung papansin mo, napakabihira akong gamitin ng putang na salitang success na yan. Kasi nagiging ano na yan eh, nagiging anchoring ng mga scammer yan eh. Kaya, Tignan mo, sino ba laging sabi ng success? Mga networker. Sila ba successful? Tangina, nagsisipag-picture nga sila sa mga kotseng hindi kanila. Bundle ng perang hindi kanila. Mga bahay na hindi naman kanila. Putang ina mga tao yan. Nagpapanggap silang kanila yun. Tangina mga successful yan. Bracelet. Okay lang, ang problema. Kailan man sa amin, hindi naman ako. Ano pa yan? Ang kwenta mo. Successful. power. Power. Gatas na gatas. Gatas na gatas. Galing din makagago. Tonto ako. Puta na pinapanood ko yung buong puta kaya minsan isang oras yung pinapanood ko yun. Oo, tumataya ako gano'n. Nanonood ako. Gatas! Nagatas! 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 Puta ka na. Nanonood ako eh. Nanonood ako eh. Minsan habang tumataya ako gano'n. Minsan bago matulog gano'n. Ending tuloy puta, bago matulog tuloy. Anong nangyari? Nawala yung antok ko, kakatawa. Wala yung antok ko, kakatawa. Ilagi ano. Pagkatapos tuloy, puta alam yung dapat matutulog na ako, pinanood ko pa siya bago matulog. Puta ending tuloy, imbes matutulog ako, dilet tuloy ako ngayon, tapos di ko na alam kung ano gagawin ko. Wala antok ko. Taon-tawa ako kayo mga gagawin. Alam mo, yun nga eh, yung level of delusion ni Norman. Doon ako tawan-tawa eh, yung level of delusion ni Norman. Hindi niya talaga alam kung paano gumagana yung laro sa social media. Wala siyang malay, lumang tao siya. Kaya tinatarantado na lang siya ng mga gagawin, sasabi matanda na siya eh. Lumang tao talaga siya, hindi niya alam kung ginagawa niya sa social media. Kasi legit, taka na paglalaro na lang siya ng mga tao. Yung alam mo yung pinaparecite sa kanya yung lyrics ng kanta.
There's something inside me that fear is never ending. Confusing. Tapos nakakatawa doon, legit, Brad, hindi nyo talaga alam yung lyrics ng kanta. Nag-a-advise pa siya. Tag-ina, legit, tawan-tawa ako ron, sobra. Napanood yung part na yun. Yung kayo yung mga gago po. Tawan-tawa talaga ako ron, sobra. Nawala nga si Food Genius, ewan ko ba't wala si Food Genius. Merong isa pa namang gumawa na parang Genius Food Vlog, parang gano'n. Merong isa na naman parang gano'n eh. Ewan ko kung nangyari doon kay Food Genius, ba't nawala. Sa food genius. Kinasuha ko yung bread of food genius. Wala si MJ lang yung kinasuha niya. Mukhang makukuyo na daw siya. Malapit na yun. Yun kasi ang hirap kapag ang dami niloko sa pera eh. Yan mo, papapansin mo kasi 2 tao lang naman na nagsasalita sa social media. Yan ang pansin ko eh. Well, 3 at most. 3 lang yung tao nagsasalita ng tungkol sa pagyaman sa social media. 3 lang. Yung isa, gustong yumaman, hindi pa siya mayaman. In short, naghahanap buhay sa social media. Trabaho nila yun. Parang tulad sila RDR, ganun. May pera sila, mayaman sila, okay, pero hanap buhay nila yung social media. I don't see anything wrong with that. Wala akong nakikitang mali doon. Hanap buhay nila yan eh. Para sila Chinkitan, gano'n, trabaho nila yun eh. Hanap buhay nila yun eh. Wala naman ako nakikitang mali doon. As long as, diba, tama yung paggamit mo sa kapwa-tao mo, tas pera, okay lang. Diba? Yung exchange of value kung tawagin nila. Eh, karamihan naman nung nakikita ko, mas malaki yung value kaysa sa perang nakukuha nila eh. So, okay lang, wala naman problema. Tapos yung pangalawa ron, mga katulad ko, retirado na. Mga okay lang, chill lang, gano'n, relax lang, walang pakialam, gano'n, okay lang. Kuya Renan, yan, maganda halimbawa. Nagsasalitahan paminsan-minsan tungkol sa pera. Okay lang siya, maayos lang yung finances niya, relax lang siya. Hindi naman sila mahirap kasi nakapagtayo silang bahay eh. Hindi rin naman mayaman kasi nakikita mo yung bahay, hindi rin naman ganun ka-engrante. Diba? Tapos, there's that many na scammer lang talaga. At doon siya nabibigyan. Oo, scammer lang talaga. Ganun. Madami yan sila. Madami yan. Yung hindi nagtutugma yung value na binibigay versus yung pera na hinihingi. Dami niyan. Grabe, ang dami niyan social media. San tambak sila, sobra. Ang dami nila. Mga hindi nagtutugma yung ano. Yung mga pasugal, yan. Tangina, hindi nagtutugma yan. Hindi nagtutugma. Isipin mo, ano ka lang, no? Nagbiru-biru ka lang. Joke time ka lang. May konti, gusto niyo to? Nasa comment section yung link. Alam mo hindi tugma yun eh. Kasi ang laking pera nung makukuha nila kumpara dun sa naibibigay nila na halos wala namang kwenta yung value nun. Tinatawa mo lang eh. Tapos nung patawanin mo, tinulak mo ngayon sa bangin, amin na pera mo. Hindi nagtutugma. Yung mga power payaman, ganun. Yan, hindi rin nagtutugma yan eh. Sa mga nagpo-promote ng online casino. Ayun, kakasabi ko lang. Gusto mo pabulitin ko? I mean, anong dapat gawin ng gobyerno sa ganun? Wala naman eh. Ginagawa naman na ng gobyerno yung trabaho niya tungkol dyan eh. Wala naman choice ang gobyerno ngayon eh. Kailangan niyang gawin yung trabaho niya kasi naiipit. Hindi niyo ba nakita? Naiipit na. Yo, puta, nakangamoy na eh. Hindi ko ito weirdo nga, hindi ko rin maintindihan sa mundo eh. Itong hindi ko maintindihan sa mundo ngayon. Paano nangyayari na halos lahat ng bansa sabay-sabay nagre-revolt yung mga tao sa mga gobyerno nila? No? Tang-inang yan, sabay-sabay, no? Yung uproar, yung uprising ng mga tao, sabay-sabay. Parang intentional, no? Hindi ko alam kung paano nangyayari yan. Diretso, hindi ko talaga alam paano nangyayari yan. Hindi ko kayang ipaliwanag kung paano nangyayaring sabay-sabay. Siguro kung maintindihan mo pa kung isa, tapos paglipat ng 3, 4 o 5 taon, isa ulit na bansa. Pero all at the same time, tang-ina sabay-sabay. Pare-pares sa issue. Nakakapagtaka, pare-parehas ng issue for corruption. Merong mass awakening na nangyayari. Hindi ko alam kung, I'm not too sure what to make of it. Kaya nga nagbabasa-basa uli ako ng mga lumang libro just to figure out what's going on. Malamang nangyari na sa nagdaan yan. Hindi lang natin mahanap dahil hindi natin alam ang history. Kasi kung ano yung nangyari dati, nangyari na uli yan eh. Lagi naman, rules of 3 yan, kung tawagin nila, rules of 3. Laging may ganun eh. Hindi ko ngayon alam kung ano ngayon yung nangyayari na yan. Para gusto kong mahanap kung ano yung nangyayari para makita ko kung ano susunod. Laging may susunod yan.
Hindi ko lang alam kung collapse of government yan o revolt yan against the government. Kasi meron na ngayon nakikita ka sa ibang mga bansa na revolt eh. Di ba? Dito sa Pilipinas, nakita nyo naman yung September 21. Nandun ako sa pinakabungad nun eh. Nung papasok na sa Malacanang, puta, kinover ko yun. Tinamaan ako ng bato ron, dami kong pasa. Pero nag-enjoy ako ron. Yung mga hindi naipakita ng media, kasi syempre, maintindihan mo naman. Yung mga media personnels, di ba? Empleyado lang naman sila, maintindihan mo naman bakit, di ba? Sila safety muna nila yung sarili nila. Ako, siralan talaga ulo. Andun ako sa bungad eh. Ngayon, tinan mo, nasa bungad na naman ako. Parang humarap sa inyo na ako mismo. Di ba? Wala ako kasama kahit na sino. Ayun, ano mga yung tanong? Nakalimutan ko, sorry. Napasarap yung kwentuhan eh. Ano nga yung tanong? Kasi yung tungkol dito kayo yung ginawa ni Putin regarding dito sa mga nagbigay sa kanya ng warrant arrest. And then, nanghuli sa kanya, pinakulong niya direkta. Meron bang nanghuli sa kanya? Binigay siya ng pinawaran pa para Hindi, may warrant of arrest siya, international. ICC. Oo, na ICC. Dati pa naman yun, kasabay nung kay Duterte. O baka nga nauna pa si Putin kesa kay Duterte. Ngayon lang lumabas eh. Kaya nagtataka nga ako ba yung bagay na nagawa ni Putin ipakulong yung nag-arresto sa kanya. Pero, Saan niya na ipakulong? hindi ko binasa. Nakita ko, hindi ko pa na-research ng gusto yan eh. Pero nakita ko dumadaan sa newsfeed ko yan. Nga lang, naipit nga lang ako ng schedule kasi alam mo yung kaliwat ka na, ang dami kong kausap eh, sobra eh. Yung alam mo yung may bumibisita sa akin kasi alam nila kung saan ako nato. Yan, makikita nyo mamaya o bukas. Makikita nyo, may bumibisita sa akin. Pero hindi ko alam na ipakulong niya pala yun. Tangin ng tindi. Kaya nakagulat nga eh, si Putin nagawa niya yun doon sa ICC. Pero sa akin, balik ka rin si Hindi naman ako nagtataka. Kasi incumbent si Putin. Nakaupo siya eh. Hindi katulad ni Duterte, nakababa na. Siyempre, ang kapangyarihan, limited na sa kapangyarihan ni Duterte. Ang kapangyarihan ng buong bansa ng Russia, nasa kay Putin. Kasi siya yung presidente nun. Sa napakahabang panahon, hindi siya napapalitan. Yan ang kagandahan siguro kapag kayang presidente mo. Hindi ko naman masabi matino, Pero yan ang kagandahan kapag presidente mo, nananatili ng mahabang panahon. Nang hindi masyadong corrupt. Kasi wala naman talagang hindi corrupt. Wala eh. Hindi masyadong corrupt, I will say. Lesser evil ba? Tinan mo, katulad nung naunang matandang Marcos. Hindi naman sumasang-ayon. Pero kita mo naman yung mahabang listahan ng dami nung nagawa. Kaya sabi mo, corrupt din naman yun. Okay, corrupt. Pero ang daming nagawa. Bakit? Kasi mahaba yung panahon niya sa posisyon eh. Yung lumang Marcos. Yung ngayong Marcos, obviously, hindi naman na katulad ng matandang Marcos. Kasi itong bagong Marcos ngayon, mukhang di nga yata magtatagal ng isang term eh. Nagpapaalam. Hindi, masyadong maraming gaspang. Masyadong maraming gaspang sa kanya, yung ngayong Marcos. Yun. I don't know what to make of it, kung paano nangyari yun. Pero basta ang alam ko, lagi ang kapangyarihan nandun sa nakaupo. Hindi sa bumaba na, o nakababa na sa posisyon. Yun ang masabi ko rin. I don't think it's an outstandingly good idea na ipakulong mo yung lumang presidente. Ikaw na ngayon nakaupo, parang hindi masyadong maganda na ipakulong mo sa labas ng bansa yung lumang presidente mo. Okay lang siguro kahit paano nasa loob ng sarili mong bansa. May kaso, bla bla, etc. Parang si Erap, 'di ba? Napababa. Okay na pagkatapos nun. Pag yan si Duterte namatay sa ibang bansa, naku putang ina mo. Tangina nakakatay ng mga tao si Marcos. Oo. Hindi niya naisip yun. Na yung pinadala mo ron sa abroad, matanda na. Payag na rin yan. Payag yan na dun mamatay. Na oo, aapil yan every now and then kung makaka-apil Siyempre, mamimiss niya yung anak niya eh. Pero worst case scenario, alam niya naman na yun, nakaupo pa siya. Payag na siya na dun na mamatay. Payag siya ron. Kasi kung ikaw matanda na, putang ina, kamatayan mo, alam mo, automatic na magpapapanalo sa anak mo yun eh. Talking about politics, alam mo naman ng mga Pilipino, napaka-emotional. Pag may namatay na kamag-anak, yung kung sino man yung kumakandidatong kamag-anak, ibinoboto. Tingnan mo, nung si Jesse Robredo, bumagsak ang aeroplano, nanalo si Lenny. Nung namatay si Cory, nanalo si Noynoy. Diba? Tapos marami pang ganyan in the past. Namatay yung kung sino mang powerful individual, kung sino yung nakadikit doon kay asawa o anak, binoboto ng mga tao. Alam mo na ngayon, nakita mo na yung track record niyan in the past ng mga Pilipino eh. Diba? Hindi ko maintindihan ba't parang hindi yata napansin ng Marcos yun. Ewan ko, hindi ko alam. Ngayon, ang sagot ko rin, hindi ko alam kung ano nangyari. Ba't parang hindi nila napansin na matanda na yung Duterte? At pagka yan namatay sa abroad, automatic na ang pagkapanalo ng kalaban.
Hindi nila naisip yun eh. Pwede mo naman dito na sa Pilipinas, wag nang pansinin. Black propaganda mo na lang dito. Pero para ipadala mo pa sa ibang bansa, inilabas mo yung lumang presidente. Ulul ka ba? Galing mo, sir. Ang ina nilabas mo yung lumang presidente. Ano ka ba? Nag-iisip ka ba? Eh nga lang, bangkay lang ng lumang presidente, ilabas mo ng bansa, hindi na magiging okay eh. Yung pa kayong buhay, tapos mukhang mamamatay pa rin sa abroad, yari ka talaga dyan. Yari ka dyan. Eh ako nag-iisip lang bilang ordinaryong taong bayan eh. Iniisip ko yung iisipin ng ordinaryong taong bayan. Eh, wala naman akong kinakampihan sa lahat ng yan eh. Kasi at the end of the day, lahat naman yan may kanya-kanya level ng corruption eh. Diba? Sa akin, at the end of the day, ano ba ang palagay ko rito na depende sa kung ano ngayon naiisipin ng taong bayan para bago pa mangyari. Nasabi ko na sa inyo yan. Nasabi ko na yan. Influencer ako eh. Nakaka-influensya yung sinasabi ko eh. Basta ako, sinabi ko na sa inyo yan. O ngayon, ito ngayon. Sasabihin ngayon, pababain ng Marcos. Hindi mo rin gustong pababain yung presidente mo. Putang ina mo, kahit gano'n pa kakurap yung putang ina ng presidente na yan, magkakaroon tayo ng trouble dito sa Pilipinas at babagsak ang stocks market at ang mga foreign investors, eh alam mo nang magdadalawang isip na ngayon, nagdadalawang isip na nga, pag bumaba pa yung presidente, alam mo lalong magdadalawang isip yan. Alam mo nang matinding kahirapan ngayon ang mangyayari. Diba? Hindi mo gugustuhin bumagsak ang presidente mo kasi the stocks market will go against you as a country. Hindi mo gugustuhin yun. Ayan, ano ngayon ang dapat resolbahin dyan? Ano ngayon ang resolution dyan? Lahat ng mga korap na binabanggit ng mga tao, isa-isa inyo. Yun ang palagay ko resolution dyan. Eh, tingnan mo, katulad niyan, wala nang balita kay Saldico. Kailan yung huling balita? November pa. Ano ngayon yung tapal na balita? Hindi mo, ito, hindi naman ako tanga eh. Nakikita ko eh. Biglang may tapal na balita. Anong tapal na balita? 500 pesos daw katsa na sa Noche Buena. Ano, ganun ka ba katanga para putakin mo 500 pesos kasya sa Noche Buena? At ganun ba katanga ang mga Pilipino para akala mo talaga 500 pesos kasya sa Noche Buena? Tapos may bago pa. Nung dumating ngayon yung bagong balita, hindi ko lang alam kung legit ito pero meron ako nakitang isa pang balita coming from the same person na isang linggo daw kasya na 1,000 pesos para sa isang pamilya. Legit ba yun? Hindi. Legit ba yun na sinabi talaga? Sir, sinabi ko. Sinabi talaga? Tingnan mo, ayun, ang palagay ko rin, whitewashing eh. Maring mali ako, syempre. Maring mali ako. Pero palagay ko dyan, whitewashing yan. Pinipilit tapalan yung balita nung kung ano man na nangyayari. Nagulat nga ako eh, pati aso ngayon, biglang headline na eh. Ano nangyayari? Pinapatsi-patsi eh. Diba? Dinamihan yung detalye. Trouble na ngayon, sino ba talaga hinahabol? Tapos ang gusto pa yata ay maging state witness, yung pinakamarami ang nadarambong. Putang ina. Oh, daratnak. Anyways, Pag-asa pa ba Pilipinas? paglipas ng mga 2-3 henerasyon siguro. Kailangan kasi dyan, sabay-sabay mong patakbuhin mga matitinong tao. Para ma-wash out na yung kung sino man yung nasa ibabaw. Kasi yung mga lumang pangalan, yung paulit-ulit lang na binoboto ng mga tao eh. Paulit-ulit lang na binoboto ng mga tao. Malapit naman na eh. Malapit na eh. Nakikita ko na, naamoy-amoy ko na. Mukhang malapit na yung pagbabago. Mukhang malapit na. Kasi, tinan mo, nakikita mo, yung mga lumang taong tanga, na boto ng boto sa kung sino man yung kilala nila, nababawasan na eh. Ang mga tao ngayon nagkaka-interesa sa politika. Kahit bata ngayon, opinionado na tungkol sa politika, which is good. Nag-iisip na sila. Nag-iisip na mga tao, kahit bata ngayon, nag-iisip na eh. Dati, wala tayong pakialam dyan. Pakialam lang natin para magiging super saiyan eh. Ayun. Anyways, follow up. Go. Sa mga libro, sir, banggit nyo kasi kanina nag-ano kayo ng okay lang sir, mag-ano lang ako ng yung sa nation against nation kasi na Christian kasi ako. Sabihin mo, nabanggit na sa Biblia. Oo, nabanggit na yan sa Kapitulo 24, versikulo 3. Ano magiging tanda ng iyong pagparito? Hindi, wala sa Revelation na, nasa Mateo. Ano magiging tanda ng iyong pagparito? Sabihin mo sa amin, sila nagsilapit sa puno ng bukod, sa puno ng olibo, kasama nila si Jesus. Tapos, sabihin mo sa amin, anong mangyayari, kailan ang pagparito mo, tanda ng katapusan ng sanlibutan? Sabi, huwag kayong magulmihan, titindig ang bansa laban sa bansa, karyan laban sa karyan. Tapos magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako. Sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib, sabi ni Pablo kay Timoteo. Mga tao magiging maibigin sa sarili. Ngayon, kitang-kita mo ngayon eh.
Mga tao, yung top 3, tinan mo, ang mga tao magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayapang. Sobrang pag-ibig nila sa sarili nila, pipilitin nilang umibig sa salapi para may maipagyabang. Dugtong-dugtong eh. Kaya tignan mo social media, at sinasabi nila nang i-inspire daw ika, hindi, nagyayabang ka. Ang layo ng pinagkaiba ng nang i-inspire sa nagyayabang. Body language pa lang, kitang-kita mo na kagad eh. Isang tingin pa lang ng tao sa body language, hindi ka nang i-inspire, nagyayabang ka. Kung yung nang i-inspire ang sinasabi mo, so yan na ba ang bagong term ngayon ng pagyayabang? Nang i-inspire? Ang daming bagong term ngayon, no? Daming bagong term. Pinalalambot mo yung tunog ng pagyayabang at sinasabi mong nang i-inspire. Not to brag. Not to brag, but to inspire. Ah, Pakita mo sa amin paano mo ginawa yan. Kaya, pakita mo paano mo ginawa. Kung gusto mo mang-inspire, pakita mo paano mo ginawa. Step by step mo paano mo ginawa yan. O baka galing lang sa politiko yan. Christmas. Alam mo, ang social media nyo, punong-puno ng mga taong mayayabang eh. Tignan mo, pansinin mo. Gumagawa sila ng sobrang daming pera. Bakit? Tanong mo sa sarili mo yun eh. Bakit? Bakit? Tapos, tignan mo na lang kung ano ginagawa. Tapos, tsaka mo malalaman, kaya pala gumagawa ng sobrang daming pera. Baka para magyabang. Tapos, yung pagyayabang, binabrandingan na nang i-inspire. Something's wrong. Parang may mali. Tapos nagkakabit na ng mga terminolohiya sa sarili na yung mga terminolohiya naman hindi naman lapat sa kanila. Mentor. Coach. Anyways. Okay, sige. Yan ang mapapansin mo eh. Social media in general. Mapapansin mo, social media in general. Naintindihan ko naman yung kailangan maghanap buhay. Pero wag naman sana dun sa level ng panloloko ng kapwa. 'Di ba? Otherwise, tangina nyo. 'Di ba? Nakikita nyo naman sa social media, may Chichester sa social media. May makagago sa social media. May ato, class S sa social media. 'Di ba? Kami mga bantay ng social media. Tangina mong gago ka, pag nahuli ka namin na nagtatarantado ka at gumagawa ka ng pera sa wala sa lugar na walang napapala, yung kung sino man, yung kinukuhanan mo ng perang poke ng ina mo at ang ibinebenta mo lang pala ay mga pangakong matamis, puro langaw at ipis. Yari ka ngayon pag nahuli-huli ka. 'Di ba? Yung pan-tuition fee mo, ipang business mo na lang. Hindi, yung iba kasi matalino eh, hindi nakakahuyo eh. Iba matalino, legal negosyo, hindi nakakahuyo. Yung tuition fee pang business, paano mo hohoyo yan? Di ba? O yan, trabaho na ngayon ng ibang mga influencers sa social media na bantayan ang social media against sa mga ganyang klase ng tao na hinihilot ang isip ng mga tao, lalong-lalo na ng mga kabataan, para kunin ang pera ng bata, ilagay sa bulsa nila. Takina mo, kadiri ka. Kadiri, takna. Nandidiri ako sa ganong klase ng mga tao, takina, pati pera ng bata, pinag-iinteresan mo. Kadiri. Tangina, sa dami-dami ng lolo ko, yung bata pa pinagtripan mo. Hirap pa naman ako ng pera sa anak ko. Ba't ka kasi nangiram ng pera sa anak mo, puta ka? Ito mo, may tinamaan tuloy dito. Magtrabaho ka kasi, alam mo wala kang pera sa anak mo. Babalik din naman daw, pero... Putang ina, wag mo tayo maglokohan. Pag ikaw siningil ng anak mo, sabihin mo sa anak mo, kung singilin ko kaya mula nung pinanganak ka. Putang inang yan. Lumang tugtugin na yan eh. Nak, pera muna ako nito, tago natin yung pera mo. Lalo ka marami. Lalat kayo sa pagtingin pera. Tangina, isa sa mga pinakamalalaking scam yan eh. Biggest scam yan. The biggest! Bigger! Scam! Sa panahon ng Disyembre! Mga magulang na sinasabi sa anak nila, nak, tago muna natin pera mo! The biggest ka ngayon. Gusto pa naman yung inner child na, revenge siya, no? Tanginan niyo. Nahihiya na lang yung magulang kung dating nyo ka na. Sabi, anak niya, tatanong eh. Ginawa mo sa akin yun ng bata. Ang gago.
Good evening po, sir. Ano po, grade 11 student po ako. Actually, from, galing ako sa Marcelina po. Ingat sa networking, ha? Tapos po, Galing pa San Martinero, layo mo, ah. tapos, tanong ko lang po, paano po kayo nag-formulate ng opinion nyo? Or paano nyo po nagagawang katanggap ng opinion nyo po sa mga tao? Ganda ng tanong mo. There's something called ang tawag experience. Yung experience, hindi lang basta experience yan. It also involves best practice. Kumbaga, kung ano yung... my mind works like a storm. Yung utak ko, hindi ko masyadong sinasabi sa social media ito. Pero matalino tao yung nagtatanong, I have to answer your question intellectually. Magulo utak ko. Sabi mo nga, paano nangyayari yun? Ang gulo ng utak mo pala, Chester. Paano nangyayari na nakakasagot ka ng diretso sa mga tao? Kasi yung gulo ng utak ko nanggagaling doon sa hindi jumble yung information. Nanggagaling doon sa sobrang daming daluhong ng information. Tapos makakapili ako ngayon kung alin dito yung palagay ko pinakalalapat doon sa saktong senaryo at saka kung ano yung palagay kong katanggap-tanggap sa mga taong nasa ilalim, hindi sa mga nasa iba. Ang pabor ko nasa mga ilalim, hindi sa ibaba. Kaya atin mo, kung gusto ko lang na mga mayayaman ang umattend dito, naka-suit and tie dapat ako na nagpapatawag. Tapos, malamang malaking negosyo yung ibabak ko. Ganun ang mangyayari. Na ito, isang malaking negosyo, umalagwa, natulungan sila, bla bla, etc. Tapos naka-suit and tie ako. Ganun ang gagawin ko pag gusto ko mga nasa ibabaw. Kasi you attract who you are eh. Pwede mong iangat yung branding mo, pwede mong baba yung branding mo. Ang branding mo, nasa kalsada. Astig-astig, ganun, bla bla, etc. Ordinaryong taong bayan, squamish-squami, ganun, nagtitinda ng sinigang. Yung branding ko, nasa ilalim ng lipunan eh. Bakit? Kasi ang interest ko, yung mga taong nasa ilalim ng lipunan, lahat na lang sila, nasa ibabaw, nag-aagaw-agawan sila ron. Pero wala man lang nagmamalasakit sa mga nasa ilalim ng lipunan. Yun ang napansin ko eh. Walang nagmamalasakit sa mga nasa ilalim ng lipunan. Ngayon, tatanungin mo, paano ko masasabi na... Ano yung tanong mo ulit? Rephrase lang. Ano po, paano po kayo Formulate ng opinion. formulate ng opinion po? Tapos saan po kayo kumukuha ng Halo-halo. Halo-halo. Merong mga libro, kaya minsan maririnig mo ako, nagko-quotation ako galing sa mga libro. Merong mga matatalinong tao, katulad ni Solomon. Merong mga presidente, minsan panahong nabuhay sa mundo. Merong mga hari na minsan panahong nabuhay sa mundo. So merong mga references ka galing sa mga libro. You also have your experiences. Tapos you also have best practices across all, I would say, all industries. Kasi iba-ibang industriya, merong best practices dyan eh. So nakikipag-usap ako, may mga advisors ako. Hindi ako mag-isa. That I will say, hindi ako mag-isa. May mga advisors ako. Hindi ako ganito katapang tas mag-isa lang pala ako. Hindi. May mga kaibigan akong, alam mo yun, regular nakakwentuhan kong mga matatalinong mga taong regular na nakakausap ko. Tapos sa iba-ibang industriya, meron akong mga kausap, tapos yung mga best practice nila ngayon, yun ngayon yung ilalabas ko sa social media. Halo na rin at the same time nung iba't ibang mga opinion ng iba't ibang mga taong nakausap ko all throughout my life. Magulo utak ko sobra. Tapos ang nangyayari, sa isang tanong, nagja-jumble. Kaya minsan mapapansin mo malikot yung mata ko. Hindi yan dahil nagsisinungaling kasi yun yung interpretation ng mga tao. Tignan mo yung mata nagsisinungaling. Hindi, social media kasi ito. Ibig sabihin, ito mismo, yung camera nito, hindi ko nakikita to bilang mata ng tao. Nakikita ko to as bilang gamit. So hindi ngayon ako makatitig doon sa mismong camera kasi nakikita ko siya as gamit. So ngayon, ang titig ko ngayon sa mga tao. Sa mga mata ng tao ang tingin ko. Pagka nakatingin niya ako ngayon sa mga mata ng tao, yun ngayon yung nakikita mo sa harap ng camera na malikot yung mata ko. Kasi nakatingin ako sa mga mata ng mga tao kasi tuwing nagla-live ako, every now and then, may mga, paminsan-minsan may mga bisita. Tapos may mga bisita, yun ngayon ang kausap ko kung sino man yung nasa likod ng camera. Yun ang makakausap ko. Ngayon, tukol sa pag-formulate ng opinion, sobrang daming pwedeng panggalingan. Pero ang pinaka-importante dyan, yung audience mo nakikinabang ba? Yun ang pinaka-importante niyan. Yung audience mo nakikinabang ba? Kasi tingnan mo, kaya ko naman mag-formulate ng opinion na ibibida ko sarili ko eh. Pero tignan mo, pansin mo rin at the same time, sino ba si Chichester? Wala kang alam. Wala. Bakit? Kasi hindi naman ako importante. Ang importante, ikaw, yung buhay mo. Kaya ka nagtanong sa akin kasi gusto mong may matutunan. Hindi ang trip eh, para bang sasagot ako sa'yo, tapos ibibida ko lang pala yung sarili ko. Tapos ang bridging pala, papunta sa putang inang course. Oh. Bibenta ko pala sa yung course ko. Power. O papunta sa package pala, gano'n. Pay in. Hindi ako nagsasabi sa gano'n. Gusto ko lang talaga makatulong sa kapwa-tao. So ginagawa ko, pinagtatapatan ko lang sa kapwa-tao ko. Hindi na importante kung may kitain o wala. Kasi at the end of the day, money is just there. Andyan lang naman yung pera eh. Diba? Hindi man ako gugutom. May bubong ako sa ibabaw ng ulo ko. Kung sakali mang madisgrasya ako, may pampagamot naman ako. Kung sakali magka-cancer ako, kaya ko naman labas sarili ko sa ospital. Diba? Okay lang ako. I'm okay.
So hindi naman ako para maghangad pa ng tangina sobra. Magkano ba talaga ang putang inang hinahanap nito mga putang inang to? Diba? Tungkol sa opinion, it's just coming from different angles. Pero at the end of the day, ang pinaka-focus ko, makinabang kapwa-tao ko. Yun. Follow up. Paano niyo po nagagawang interesting po yung pagbabasa niyo ng libro at pag-aaral? Tang inang di ko lang. Diretso. Kasi ang boring po. Boring nga talaga diretso. Alam mo ang ginagawa ko, wala akong choice, pinipuwersa ko sarili ko. Yung nag-uusap kami ng utak ko, ganun. Tapos, kung tangina mo, wala tayong choice, boy. Opo ka dyan, boy. Tangina mo, 20 minutes yan, bigla na lang magkakaroon ng interest ka dyan. Wala ka ng choice. Sasabihin ko sa utak ko, wala ka ng choice, kailangan mo unawain yan. Hindi, magbabasa akong libro, mga 15 minutes, ganun. Pagkatapos ng 15 minutes na yan, matatanggal na yung kaburingan yan. Mag-a-adapt na yung utak ko. Kasi ma-realize niya, tangina, wala na pala akong choice. Pumapalag pa yan eh. Cellphone ka muna. Magbabati ka muna ron, doon ka muna. Ganon, no? Nalalaban pa yung utak ko eh. Hindi, huwag ka naman laban. Wala kang choice. Isang oras dito ka. Babasahin mo lang yung libro na yan. Maintindihan mo yan sa loob ng isang oras. Wala kang choice. Wala kang ginaganon ko yung utak ko. Wala kang choice. Wala ka talagang choice. Yung utak ko naman, alam mo yun, nagpupumiglas pa eh. 15 minutes yan, mga ganon. Tapos after 15 minutes, susuko ka rin. O ba yun, after 15 minutes, minsan 20, sumusuko nga talaga. Naintindihan ko na yung binabasa ko. Pag sumuko na siya, ayan, okay na. So, 40 minutes na yan, gano'n. Tapos dadagdagan ko pa, another 20 minutes para ulitin-ulit basahin yung mga hindi ko naintindihan. So, unang parte na pagbabasa ko. Wala kang choice. Boring talaga sa boring. Pero ito naman naging epekto sa akin. Parehas sila konsepto ng pag-gym eh. Boring eh. Butak na buhat ka ng buhat ng bakal. Buhat ka ng buhat. Putang na ka, boring nun ah. Tapos, jejeta ka pa. Puta, pagkain mo, lalasa. Hindi masaya yun eh. Pero, you just have to do what you have to do depending on what outcome you want in life. Depende sa kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, kailangan mong gawin yung kailangan mong gawin. Yun ang masasabi ko ron. Yan yung isa sa mga bagay na hanggang ngayon, struggle ko pa rin. Hirap na hirap talaga ako magbasa. Hindi ako hirap magbasa dahil mabagal, hindi ganun. Pero hirap ako magbasa dahil yung focus, ang hirap, putang ina. Kahit sabihin mong nakasanayan mo na, ganun pa rin, ganun at ganun pa rin. Parehas pa rin siya ng konsepto ng pagbubuhat. Mahirap pa rin. Nakakainis pa rin, nakakairita pa rin. Yung parang excited ka na tumayo, gano'n. Gusto mo mag-ML, gano'n. ML pa rin kasi ako gawin eh. O, pagkatapos, reward ko yung sarili ko, mag-ML ako pagkatapos na. Mga 3 laro, gano'n. Lose streak ako, putang ina. Ayan, katulad niya, mythical glory na ako. Lose streak naman ako kanina. Putang ina. Sa mga libro, sir, anong suggest mo for, hindi ako book reader talaga eh. Pero gusto Alam mo, ko diretso sa- na lang, kung ano yung subject na gusto mo talaga matutunan, you go top 5. Google ka, top 5 na libro tungkol doon sa subject na gusto mong matutunan. Bili mo na kagad yung top 1. Isa lang muna. Kasi pag binili mo yung 5, ang dami nito, alin ko rin, unahin ko rito. Para hindi ka malito, yung una muna, yung pinaka top 1. Yan. Tapos pagkatapos mo sa top 1, bili ka ulit top 2. Mura lang naman yan, 300 lang sa Shopee yan. Mahal lang sa 400, 500 yan sa Shopee. Hindi ko sinasuggest ang PDF. Lagi ko sinasuggest hard copy. Lagi ko sinasuggest hard copy. Hindi ko nga sinasuggest yung audiobook. Mahilig ako, sir. Hindi mo maintindihan. Audio. Maririnig mo lang. Pero hindi mo pinakikinggan. Iba nagagawa ng totoong libro. Iba nagagawa ng totoong libro. Na wala kang ibang choice. Kundi maupo dyan, buklatin yung libro na yan, tapos basahin mo mismo. Wala kang choice. I can Yun, sagot ko. attest to that, sir. Yung first time na pumunta sa tindahan mo doon sa ngayon, sir, tapat ng barangay. Tinanong kita ng same question. Ayun. Yun pa rin Ganun lang sinabi ko ginawa sa'yo. Kung ano yung gusto mong subject, kunin mo yung top 5. Nakuha mo na. Good job, bro. Sobrang helpful. Sir. Yes. Suabe. Galing. Ang dami mo natutunan, no? Tagal na rin, no? Mula nung nandun ako sa barangay. Tangina, sa barangay pa lang, bagot na ako. Sa barangay pa lang, putang na, bagot na ako. Nung tumungtong ng DOMSA, medyo kahit pa paano, pumitik, naligayahan ako ng bagya. Tapos nung naging stable na ngayon yung merkado, bagot na naman ako. Nababagot ako pag masyadong maraming pera, diretso. Natutuwa ako sa mga pa-isa-1,000 lang, gano'n, 500 lang, gano'n. Mas masaya ako sa gano'n. Kasi yun, marami masyado. Katulad ngayon, ang Project 1M ngayon, kapag talagang kaputukan, ayan, malapit na naman, mga bandang January, February, kaputukan na naman yan. Malakas talaga malakas yung kita doon kapag kakaputukan niya.
Pero pagka panahon ng tumal, yun, mas nakakabagot. Pero, alam mo yung pagka panahon na maraming pera, hindi na ako natutuwa eh. Mas masaya na ako sa konti lang kaysa dun sa marami. Hindi na ako masaya sa masyadong marami. Kasi wala namang ibang patutunguhan niya kundi yabang lang eh. Yun ang napansin kong patterns eh. Na okay, sige, you are welcome to sin. Hindi, pwede mo naman itulong sa mga mahirap. Tama ka naman, pwede naman talaga itulong sa mga mahirap. Tama naman. Pero hindi naman kasi umaalagwa yung mga mahirap pag binigyan mo ng pera eh. Bigyan mo ng taba ng utak. So ngayon, ganun ang ginagawa ko. Yung pera ko, gagastusin ko ng bahagya. Tapos, alam mo yun, punta ako rito, punta ako ron. Tapos may pag-usap kayo ganito, may pag-usap kayo ganyan. Bigyan taba ng utak para ngayon, yung mga natuto, o edi paglipas ng ilang panahon, marunong na rin sila. Yan ang ginagawa ko. Pero para yung sobrang dami, limpak-limpak, tangina galing na ako ron. Tangina, nakaka-addict ang pera. Lalo na masamang pera, nakaka-addict. Yung mabilis mo lang nakuha, okay lang nakaka-addict talaga. Nakaka-addict talaga. Tinawag si Diskaya. Di ba? Addict na addict. Hindi siya ganun. Hindi siya sa ganun. Hindi ganun. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kanina nakita mo? Lahat tayo sir, pinakita mo po yung offer sa iyo. Ay, puta ka naman, ganun maingay. Nakalive. Sir, Tama ba? Grabe yun sir. Anong ano mo sir? Anong take mo sa meron kasing ito personally may mga tao akong kakilala ang motivation nila is may liquid sila na nakalagay sa bangko or may tumalaki yung pera nila ng number sabi I won't stop until parang phone number na yun. Ano yung motivation na gano'n? Wala akong ganun eh. Galing na kasi ako sa ganun. Ngayon, hindi na ako masaya sa ganun eh. Kasi alam mo yung gawa ka ng pera. Ano gagawin mo ngayon sa dami ng pera? Purpose. Ano gagawin mo sa dami ng pera? Kailangan mo rin i-consider yun eh. Bakit mo gustong yumaman? Bakit? Ano dahilan? Para makapagyabang. Wala naman kasing iba eh. Kasi tingnan mo, what else is there to buy? What else is there to buy? Ano pang nandyan para mabili? So, baba, meron ka unlimited na pera. Ano gagawin? No, pakita ko sa inyo ah. May 100 million ka. Ano bibili mo? Bahay. Dahil. Investment. Hindi nga eh. Ba't mag-i-invest ka pa? May 100 million ka nga. Okay. Same din na bahay mo. Bahala ba? Travel. Travel. Sakyan. Sakyan. Buho, sir. Luho. Travel. Hindi nga, nasabi na eh. Oh, iba naman. Nasabi na yung travel eh. Uy, ba daw? Hmm. Tamo ha? Wala pang 10 tao to, naubusan na. Partida na, doble pa yung isa. Naubusan na sila ng bibilin. Tama eh. Kaya pala. Tamo. Ba't nagkaganon? Kasi, ang bibilin mo lang kasi, paulit-ulit lang. Wala ka namang bibiling out of the usual eh. Sabihin, paano ka naman bibili out of the usual? Pwede kang bumili ng jet. Oo nga, pwede kang bumili ng jet. Pero pag nakabili kang jet, ano pa susunod? Bili ka isla. O tapos kaya, ano pa susunod? Bili ka airstrip. Ano pa susunod? Mahirapan ka na mag-isip, ano pa susunod? Tapos, ito pa mabigat. Lahat ng mga pinagbibili mo, kailangan mo i-maintain. Ay, tingnan mo, yung mansion nga lang ni Marcos dun sa Tagaytay, na-maintain pa ba? Durug-durug na nga yung tsura. Nakapunta na ba kayo ron? Palace in the Sky? Parang haunted house na eh. Abandonado na yung tsura eh. Na-maintain pa ba? Lahat ng bagay na pinagbibili mo, kailangan mo i-maintain. Bumili ka nga ng, di ba, bumili kang kotse, dinalawa mo, tinatlo mo, nilima mo. Pwede ba naman nakatambak lang yan, dalawa lang naman magagamit mo dyan madalas. Pag coding yung isa yung gagamitin mo. O, tapos ngayon, ano ngayon ang mangyayari doon sa tatlo? Sira na. Diskaya. Pero sa'yo pa rin ba yung yung sarap sa feeling kapag nagagastos mo yung pera at kasama yung mga kapatid sa buhay? Doon nga. Hindi ba si Diskaya, ganyan ang ginawa? Ang sarap sa feeling. Tingnan mo ngayon, ang sarap ng feeling niya. Ano po masasabi mo sa generation
nangyayari sa Pilipinas, kulang daw tayo sa generational wealth. Kukulang talaga sa generational wealth. Bakit? Kasi yun naman kasi talaga yung normal na cycle. Kasi wala naman generational wealth na hindi nawawala eh. Hanap ka generational wealth na nagsimulaan mula nung una na hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin. Wala naman. Wala. Roman Empire. O, ano nangyari? Na-transfer pa ba yung Roman Empire? Sabi nila, na-convert daw papunta religion. Oh, pero hindi na yun. Ano nangyari? Oh, okay. Lahat na yan. Oh, tapos yung ano, makikita mo naman sa lahat ng nagdaan eh. Makikita mo Egyptian Empire, Persian Empire, Ottoman Empire, at halos lahat ng mga naunang imperyo. Sino na ngayon ang tagapagmana ng kayamanan ng mga nauna? Hindi mo na alam. Pero kilala mo yung mga yan. Si Genghis Khan, si Hitler, diba? Si Cleopatra, si Julius Caesar, Augustus Caesar, Tiberius Caesar. Diba? Kilala mo yung mga yan eh. Mark Antony, kilala mo yan eh. Oh, hindi sila. Meeting tayo. 45 minutes, may 15 minutes pa ako. Okay, sige. Ayos, good job. Yung tungkol sa generational wealth, I think it's optional. Optional. Paano ko nasabi optional? Nasa sayo na kung yung mga anak mo karapat dapat ba sa sobrang daming pera. Kung kaya ba nilang manihuhin o baka sila na ang mamanihuhin ng sobrang daming pera. May mga tao di nag-iisip ng ganun eh. Basta ang gusto nila, mapasa. Hanggang gumawa na sila ng masama. Kakagawa ng pera. Kakagawa ng kapangyarihan para maipasa nila sa mga anak nila. Tapos hindi nila namamalayan, corrupt na pala sila. Hindi nila namamalayan yan. Yung iba sa kanila, alam nila. Pero yung iba sa kanila, dahil sa unti-unti, kasi yung konsepto ng corruption, hindi yan basta lang biglang corrupt ka na. Hindi. Dahan-dahan ng corruption. O dahil alam mo ng dahan-dahan ngayon ng corruption, minsan hindi mo namamalayan yan. Yung pa konti-konti, papunta sa marami yan. Kaya nga sinasabi ng Biblia, ang tapat sa kaunti, tapat sa marami. Yung hindi tapat sa kaunti, hindi rin tapat sa marami. Ngayon, ano ngayon ang ibig sabihin? Yung generational wealth, maaaring makabuti, maaaring makasama. Nakadepende kung paano mo pinalaki yung mga anak mo, tapos nakadepende rin yun kung mananatili ba yung mga anak mo dun sa mga bagay na itinuro mo sa kanya mula pagkabata. E paano kung hindi mananatili yung anak mo? Kung manatili, swerte mo. Tuloy ang generational wealth. Pero kung hindi mananatili ang anak mo, tangina, mas maigi pa, wag mo na lang bigyan ng pera. Bakit? Tangina, alam mong makakasama lang sa kanya yan eh. Yung sobra-sobrang pera, lason yan. Lahat ng bagay na sobra, masama. Yung sobra-sobrang pera, lason yan. Kaya nga tingnan mo sa negosyo, subukan mo, bagong negosyante ka, bombahin mo ng pera. Tapos maiintindihan mo, tama nga, sabi ni Chichester, lason nga talaga pera. Lahat ng sobra, masama. Lahat ng sobra, masama. Kung saan nandun ang iyong kayamanan, doon din naman duroon ang iyong puso. Ako, I would rather not think about all the money that I have. I would rather think about my countrymen. Mas maimportante sa akin yung kapwa-tao ko. Yung buhay ng mga nasa ilalim. Kaysa yung buhay ng mga nasa ibabaw na okay naman na sila at corrupt sila at kung ano pa man ang ginagawa nila doon, wala na akong pakialam basta dito ako sa ilalim. Sabihin man ng kahit na sino, wala mang pera yung si Chester eh. Hindi naman importante yun eh. Mayaman yan si Chester, nagpapanggap lang na mahirap yan eh. Hindi naman importante yun eh. Ang bottom line, ang gusto ko lang makatulong sa kapwa-tao. Yan lang ang gusto ko, makatulong sa kapwa-tao. Simple. Yan. Next. Itanong ko po, ano ba katulad na ng isang empleyado na sumasahod ng sapat, tapos in the time na nag-negosyo siya, so wala na siyang inahawakan, kumbaga pinuhunan niya doon sa negosyo. Ano pong masasabi niyo doon? Ano pong ma-advise niyo? Galingan mo. Tangina, bills are always creeping up. Tinaya mo lahat eh. Pwede mo naman pagsabayin eh. Pagka kumikita na yung negosyo mo, tsaka ka mag-resign. Pero inagad-agad mo eh. Ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Sana, kumita ka ng sapat pambayad ng bills mo. Sana kumita ka ng sapat pambayad ng bills mo. Kasi ang problema niyan, tangina, bembang ka sa magkabilang panig. Binobomba ka na nung negosyo mo, na mayat-maya kailangan mo labasan ng pera. Binobomba ka pa ng putang inang bills mo sa bahay, na mayat-maya kailangan mo rin labasan ng pera. Magkabilang panig ka ngayon, tangina, dual penetration ka. Sakit. Magkabila ka ngayon. Wala kang tulak kabigin dun, magkabila yan.
Maliban na lang, kung halimbawa may asawa ka, tapos yung asawa mo nagtatrabaho, empleyado, tumatanggap ng sweldo, tuloy-tuloy. Okay lang siguro, ikaw okay lang. Tapos siya handle ng bills, ikaw handle ng negosyo, baka gumana, malaki porsyento. Pero napakaliit ng porsyento na tangina, hinahabol mo yung bills mo, tapos hinahabol mo pa yung bills mo rin sa negosyo, putang ina mo, pambayad ng empleyado pa lang, sakit na eh. Yung sa Project 1M, sipin mo yun, puta, pambayad pa lang ng bills. Gano'n na? 120,000 isang buwan. 10 tao yun, 12 mil kada tao. Tapos tumaas pa yung sweldo ng mga iba. O eh, pagpalagay mo na lahat yung 15. Di 150,000 yung hinahabol mo ngayon dahil sa 10 empleyado. Kada buwan. Hindi pa kasama renta doon, ilaw, tubig, karne, gulay. Diba? Tapos gagawa ka pa ng sakit ng ulo ng putang inang empleyado. Oh, tapos palalabasin pa ngayon na ikaw yung masamang tao. Sinang ina. Oo. Hindi negosyo ka pa? Makikinig ka pa sa drama nila dahil sa putang inang jowa nila na, di ba, pupunta ron para manggulo, putang inang yan, sarap sapakin sa mukha eh. Kung hindi lang madadagdagan yung problema mo eh, no? Tang inang yan. Oh, ikaw putang ina mo ka. Ang dami ko ng problema, tang ina mo dumagdag ka pa. Oh, di ba? Yun. Sabi ni Inimesha, tama ka dyan, sir. Ang sakit, no? Ang daming gusto umakit dito sa, sa live ko. Dali. Kuha nga. Teka mo, may tanong pa ba kayo? Ayos mga tanong nyo. May ano ako, sir. Sige. Connected siya sa world government, ay sa ano ng government. Mm-hmm. Anong take mo sa parang nababalita ngayon na ano? Biblical siya eh, pero doon tayo sa ano ng social media. Okay. May plan sila na gawing one world order. Hindi totoo yan. If mangyari yun, Brother, hindi mangyayari yan. Malabo sa sabaw ng pusit niya sinasabi mong one world order, orbis unum. Hindi totoo yan. I-research ko yan, hindi totoo yan. Paano man sabi, Chester, na hindi totoo? Ito. Amerika. Diyan ang galing ang orbis unum na yun eh. Papayag ba China? Mas malakas na China kaysa sa Amerika eh. Papayag ba Russia? Papayag ba North Korea? Oh, putang ina. Tapos ang problema. Alam mo na hindi mangyayari kay China. Orbis unum, isa lang daw lengguwahe, isa lang ang religion, isang gobyerno lang para sa buong mundo. Putang ina. Labo sa sabaw ng pusit yan. Labo sa sabaw ng pusit yan. Doon galing sa Amerika yung konsepto na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, Pilipinas, mag-ingat kayo sa mga konsepto nang gagaling dyan sa Amerika. Putang ina. Mga LGBT na yan na ano. Putang ina, diretsahan. Hindi yung buong LGBT yung mga nagpapanggap na babae. No? Yung ipinipuwersa nila sa mga kapwa-tao nila na babae daw sila. Tangina, diyan galing yan sa Amerika eh. Dito sa Pilipinas, wala. Masaya lang yung mga bakla, ganun. Happy lang sila, ganun. Tawanan lang tayo, okay lang. Pero yung mga issue tungkol sa CR, yung issue tungkol dun sa her, him, his, their, them, galing sa Amerika lahat yun eh. Pampagulo lang ng utak yan eh. Diretso. Tangina, pampagulo lang yan eh. Dito sa Pilipinas, 4 lang naman ang kasarian eh. O, tingnan mo, niyari na naman ako ng TikTok. Live access remove, yan ang sinasabi. Pag sinabi mo LGBT, hayariin ka talaga ng TikTok. Suspendido na naman ako. Your access live across all channels, including multi-guest, will be restored on 12/19. 12/19, 12/16 pa lang ngayon eh. Oh. Tamo. O, appeal ako. Nakabantay ako. Ano yung live mo pala, sir? TikTok, TikTok, Facebook, YouTube. YouTube mo yung nandito. Ito, YouTube. Matik eh, oh. Ayan, nag-appeal na ako. Okay, anyways. Last question, go. Last question. Okay. Sige, go. Baratan nyo na. Baka baratan pa rin ba? Mga hinahanap pa. Magiging ako sana din naman ng advice kasi po, doon po sa dati ko, kasi iba rin po talaga nagagawa ko ng pamilya ko. Kasi doon po sa dati kong school, nung grade 10 po ako. Nana? Nung grade 10 sir, high school po. Feeling ko po kasi ng everything was wrong. Noong mga panahon. Kasi bukod sa nagpapanalo ko ng mga professor, for example, sa public speaking. Kasi normal po yan sa akin, sa high school. Mga contest po. Bukod po sa mga ganun, mali-card po ako ng batid. And then, suddenly po, parang na-inlaw ako sa isang babae. And then, nasa isang malaking school ako,
which is Regional Science Center. Dito po sa ano nga po. Tapos po, and nakapasa po ako ng exam. Okay. Yung ano po yung entrance exam. And then, may mga panahon po na inisip ko po na lumipat sa school na kung saan po siya nag-aaral. Kasi nga po, di ba, kapag duwalating yung oras na gano'n, mga kaya di mo alam. Hindi mo na alam, parang padalas-dalas ka na. Okay. Ako yung na-realize ko sa mga bata. Tapos po, ang nangyari katagalan, lumipat din po ako sa school niya. Mhm. And sabi niyo po, sa nakalipas na mga po, feeling ko po parang wala na akong sinunod. Parang wala na akong, hindi na ako kilala doon sa lugar. Kasi nga po, parang bagong kultura, bagong identity. Dumating po doon sa ganong point na parang hindi na ganun yung value ko sa value ko dati. Kung saan ako nagdaan. Ano po kung pwede nyo naman? Hindi ko mukha ulit ang bagong value mo. Lagi namang hindi ka valuable. Question mark yung ulo nyo. Hindi ko valuable. Lagi naman. The bill is always due. Dapat lahat ng araw ng buhay mo, ginagalingan mo. Tapos magkakapatong-patong yung galing na yan, hanggang dumating sa punto na kinikilala ka na ng marami. Tignan mo, katulad sa akin, kailan ko naisip sa sarili ko. Alam mo, wala akong pagkakataon na naaalala na mula nung nagsimula ako social media at may nagpa-picture sa akin, ayoko. Meron akong tinanggihan na mga interview. Interview yun, hindi pa picture. Kasi very specific, meron akong dahilan kung bakit ako tumanggi dun sa mga interview na yun. Una, kung hindi ko gusto yung negosyo, kasi merong hibi-jibi at mambo-jumbo dyan sa negosyo na yan, hindi ako mapapa-interview sa'yo, paki. O, for whatever reason, merong dahilan. Pero pa-picture, tapos pang-personal lang naman, wala akong panahon na naaalala na tumanggi ako sa kahit na sino. Meron, pinasilent ko yung cellphone. Tatlo nga eh. 4. Takang dami. Daing beses ko ring yung cellphone niya. Tapos puro bunganga ako rin yung nagsasalita. Nadidistract ako kasi bunganga ako yun eh. Kung bunganga na iba, okay lang eh. Pero bunganga ako yun, naririnig ko eh. Hindi ko pa naman gusto yung tono ng boses ko. Sarili kong boses di ko gusto. Pero tungkol dun sa gawa ka lagi ng pangalan kahit saan ka nandun. Gagalingan mo lagi. Tapos you do the right things at the right time all the time. Lagi mong gagawin yung alam mong mga bagay na dapat mong ginagawa. Tapos laging ang due date ng mga bills mo, today. Lahat yan. Lahat. Lahat ng mga bagay, today. Lahat. Tingnan mo, magkaroon ka ng ganong mindset na lahat ng araw ng buhay mo dapat ginagalingan mo. Hindi na importante kahit saan ka nandun. Tapos there will come a time in the future na sawan-sawa ka na sa putang inang achievements. Tingnan mo, parang katulad sa akin. Yun nga, pag nakita nyo yung bag ko dyan, meron dyang achievement na naman. Binigay na naman sa akin. Oh, bago na naman. Dangal ng lahi, galing Baguio. Hindi pa ako nakakauwi mula Baguio eh. So meron ako dyang meron akong trophy dyan, na ganyang kataas. Ganito kataas yun. Tapos yung plaque, ganyan kataas, ang ganyan ko. Mas mataas pa. O, dala-dala ko ngayon dyan. Sana wag mabasag sa biyahe ko. Oh. So, alam mo yun, parang, okay, salamat, maraming salamat. Pero, parang, alam mo yun, dahil sa sobrang dami na nung achievements na natatanggap mo, maligaya ka pa rin naman. Hindi ka naman ungrateful. Pero alam mo yung gusto mong laging bumabalik sa ilalim para anonymous ka. Yun. There will come a time magsasawa ka rin sa achievements. Dahil na pag hindi ka naman... Alam mo, ang madalas na pagkakataon na isa sa mga dahilan kung bakit ang mga tao in general naghahabol ng achievements because of ego. Yun lang. Gusto mo lang, feel good lang, mataas ang tingin sa'yo ng tao. Pero ngayon, dumating na sa punto na gusto kong hindi na ako ulit kilala ng mga tao. Tapos uulitin ko lang ulit yung ginawa ko. Kapag alam mo yun, may mga panahon din na katulad sa akin, hindi ako mahilig sa konsepto ng kayabangan eh. Yung konsepto ng kayabangan kasi, as much as possible, iniaalis ko sa sistema ko yan. Oo, I may sound practicing extreme braggadocio. Pero at the end of the day, it is a feature that you are welcome na to tap in, pero delikado. Sobrang delikado ng konsepto ng kayabangan. Laging ang wakas ng kapalaluan, kahihiyan. Ang dulo ng kayabangan, pagkapahiya. Yun ang laging dulo ng kayabangan.
So hindi ako masyadong mahilig dun sa konsepto na gusto ko, kinikilala ako ng mga tao. Automatic naman yan pag ginagalingan mo kahit nasaan kay. Ang tanong ko sa'yo, ba't mo kasi hinahabol yung ganyan? Dapat ang hinahabol mo, maging magaling. Para kahit saan ka mapunta, underdog ka ng sandaling panahon lang. Tapos automatic nakikilalanin ka kagad. Tinan mo, pansinin mo sa dito sa buong conversation na to. Tinan mo, welcome naman magsalita ang kahit na sino eh. Welcome ding sumagot ang kahit na sino sa itinanong ng kahit na sino. Pero mapapansin mo, wala masyadong ibang makapagdagdag dun sa mga bagay na sinabi ko. Bakit? Kasi madalas na pagkakataon, yung sinabi ko, buo na, kompleto na. Tapos yun na yung best practice dun sa bagay na pinag-uusapan. Kaya wala ngayon makapagdagdag ng iba. Eh kasi, tinan mo, lugar ng mga matatalinong tao ito eh. Tinan mo, itsura ng mga tao rito, halos lahat ito, negosyante eh. Oh. Oh. Ano ngayon na ibig sabihin? Dahil puro mga negosyante itong mga to, pag ako nagsalita ng mga bagay na may kinalaman sa industriya nila at may maidadagdag sila, hindi yan basta na lang mananahimik, magsasalita yan. Eh pero tignan mo, ang dinadagdag nila, tanong, hindi sagot. Ano ngayon na ibig sabihin? Ang ibig sabihin nun, ginalingan ko ng gusto sa pagre-research ko sa lahat ng mga nagdaang panahon. Para pag may nagtanong sa akin, at least at the very best, kung hindi man yun ang pinaka-the best na sagot, at least second best o third best. Pero definitely, hindi least na klase na sagot. Hindi sagot na nasa ilalim na parang walang kakwenta-kwenta, basta lang may maisagot. Oh, yun ang masasabi ko ron. Ang dapat na hinahabol mo, brother, yung proseso. Ma-addict ka sa proseso, maging maligaya ka. Pero ma-addict ka sa kasikatan, ako po, delikado yan. Sa ganyang anggulo na addict si Satanas. Halos lahat ng kabataan ngayon, addict na addict sa kasikatan. May bago na naman nga sumisikat na bagong batang mayabang na naman eh. Inaangkla niya ngayon nasa likod niya, hindi nagsasalita. Tingnan mo, mga successful kami. Tingnan mo itong nasa likod ko, successful. Hintayin natin mga 3-4 na buwan kung successful ka pa. Pagkatapos mo mga Franklin Miano, tignan natin. Tignan natin. Tignan natin kung after 4-5 months, pumutok ka social media mo, umabot ng 100,000 followers mo, napansin ka na ng mga putang ina sa social media, mga buhayang katulad ni Chai Chester, putang ina mo, tignan natin. Tignan natin. Nakilala ko na yun minsan panahon eh. Ganun talaga, arrogante. Arrogante. Bago. As in literal, bagong mukha sa social media. Ako, hayaan ko lang muna. Antay ko na muna sila. Sila muna mauna kasi kailangan nila yan eh. Yung mga influencer na nasa ibabaw. Nag-aantay ng mga mabubuhaya. Kailangan nila yan para sa content nila kasi pera yan eh. Hayaan ko na muna sila pumera. Ganyan na laro sa social media in case lang hindi nyo alam. Ganyan na laro sa social media. Una-unahan lang yan. Kung sino mauna, tapos binombahan ng gusto, may susunod na dyan. Ako, hayaan ko na muna sila kasi kailangan nila ng pera. So, kailangan nyo ng virality. Mga tropa, nasa social media, nanonood din kasi iba sa kanila. Alam nyo na, you know what to do. Ako, hahayaan ko lang yan. Tsaka na ako magsasalita tungkol dyan pag tapos nyo ng perahin lahat yung mga yan. Pag napera nyo na sila at medyo laos na yung issue, tsaka ako maglalabas ngayon ng nuclear bomb. Lagi naman ganun eh. Laging pantakip na yan eh, panapos na. Pag ako magsasalita, laging panapos na. Panapos na ng issue. Tinan mo, 500 pesos, nakita nyo, nag-viral yun, diba? Kung kailan medyo malamig na yung issue, biglang sumabog na million kagad yung views ng post ko. Panapos na. Kasi nakapagsalita na sila eh. Napera na nila eh. Paunahin ko muna yung mga kailangan mo ng pumera. Kasi kailangan nila yan eh. Hanap buhay nila yan eh. Hayaan ko lang muna sila. Perahin nyo na muna yan. Sige. Pagkatapos nyo pumera, tsaka ako magsasalita. Kung kailangan nyo na insights, message nyo lang ako. Alam nyo naman, tutulungan ko naman kayo. Para pumera kayo, di ba? Tulungan lang naman yan, social media. Tulungan lang yan. Ganun lang yun. Kailangan nyo ng dagdag na insights, kailangan nyo ng konting research tungkol sa kung sino to. Message nyo lang ako. Alam nyo naman kung saan ako may message. Sa mga tropa sa social media. Iba sa kanila nanonood eh. Pagkatapos nung live, tsaka nila panonoorin ng buo para hindi makita ang lumitaw dito. Chess, pinanood ko yung live mo buo. Ba't hindi mo pinanood nung eksaktong live? Syempre, lilitaw yung pangalan ko rin, papansin. Pautak ang photo. Ganun. Okay, anyways, may meeting pala ako na alas 8. Meeting ako na alas 8. Sige, okay, takits muna tayo. Meeting tayo sa alas 8.